hindi mawawala na pag-uusapan po natin yung mga magagandang ginagawa ng ating pamahalaan. Dahil sabi nga po dito sa balita galing po sa Bagong Pilipinas, wala na daw pong maglalakad sa baha dahil meron na daw po mga kababayan na ginagawa na paraan ng ating pamahalaan na tinatawag na Oplan kontra baha, at yun po ay ang linisin yung mga drainage mga kababayan at yung mga kanal na may bara na nagiging sanhi ng matinding pagbaha. So ngayon sabi po dito sa balita galing po sa Bagong Pilipinas, maagang aksyon bago ang tag-ulan. Isinagawa ang paghahanda bago pa man magsimula ang tag-ulan upang mabawasan ang epekto ng posibleng pagbaha sa mga komunidad. Sabi pa dito mga kababayan, pamumuno ng DPWH sa implementasyon. Pinangunahan ni Vince Dizon o ni Secretary Vince Dizon ang pagpapatupad ng mga hakbang upang masigurong tuloy-tuloy at epesyente ang operasyon sa buong bansa mga kababayan. At kita nyo naman po yung before and after ng ginagawa ng ating pamahalaan. Para na sa ganon, kahit papaano matugunan yung problema ng Pilipinas sa baha tuwing magkakaroon ng matinding tag-ulan. Sabi pa dito, mga target na rehiyon. Kabilang sa mga tinututukan, ang Metro Manila, Ilocos, Cagayan Valley, Naga, Cebu, Bacolod, Cagayan de Oro, at Maguindanao. Mga lugar na may mataas na panganib sa baha. Tuloy pa natin mga kababayan. Pagtutok sa flood-prone areas, binigyang prioridad ng mga rehiyon madalas tamaan ng malakas na ulan at pagbaha upang agad itong matugunan mga kababayan. Pinalawak na saklaw ng programa. Mas pinalawak pa ang Oplan kontra baha upang mas maraming lugar ang makinabang sa flood mitigation efforts ng ating pamahalaan. Sabi pa dito, pagpapanatiling maayos ang daluyan ng tubig. Layunin ng mga hakbang na mapanatiling malinis at maayos ang daluyan ng tubig upang maiwasan ang mga pag-apaw nito sa mga kalapit na komunidad mga kababayan. Sabi pa dito, patuloy ang dredging at desilting upang alisin ang mga putik at sediment na nagpapabagal sa daloy ng tubig sa mga pangunahing waterways. Kaya kung mapapansin po ninyo, panay po ang paglilinis ng ating pamahalaan ng mga drainage mga kababayan at ng mga kanal na posibleng daanan ng baha. Para na sa ganun nga naman mga kababayan, kung sakaling magkakaroon ng matinding tag-ulan, hindi na po gaano po problemahin na mga kababayan Pilipino po natin na baka bahain yung kanilang lugar. Kasi nga gumagawa na ng aksyon ang ating pamahalaan. So sabi pa dito, malawak ang paglilinis ng waterways. Isinagawa ang clearing ng mga estero, ilog at draining system upang matanggal ang mga basura at bara na nagiging sanhi ng pagbaha. So yan yung isa sa mga ginagawa po ng ating pamahalaan para nang kahit papaano, kung magkakaroon ng matinding tag-ulan, hindi na po gaano magiging problema yung matinding pagbaha. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, ang isa rin po na ginagawang trabaho ng ating pamahalaan ay yung tutukan na masigurado yung ating mga driver mga kababayan na bumabiyahe nang hindi po gutom, dahil mas pinalawig po yung walang gutom kitchen mga kababayan ng ating gobyerno, at kahit yung mga driver po natin kasama din po. So sabi po dito, walang gutom kahit driver ka pa. Sa ilalim ng walang gutom program, may libreng pagkain na para sa mga PUB drivers araw-araw. Hindi lang pasada ang iniisip, pati pagkain sinisigurado din ng ating pamahalaan. Ito yung isa sa mga programa mga kababayan na masasabi po natin na talagang may malasakit sa mga kababayang Pilipino po natin, kasi napapakinabangan nila nararamdaman po nila mga kababayan, at talagang nakikita nila mismong sila na yung kumbaga nakikinabang. So sabi pa dito, walang gutom kitchen, busog ang driver, tuloy ang biyahe. Libre ang breakfast at lunch para sa mga drivers, isang konkretong tulong mula sa walang gutom program mga kababayan. Tuloy pa natin. Ayan, may kainan para sa mga drivers. Sa walang gutom kitchen, welcome ang PUB drivers para kumain ng libre araw-araw. So hindi lang po yung mga kababayan Pilipino po natin, kung hindi yung mga drivers, talagang natutulungan din po nito pong programang ito ng ating pamahalaan. So ngayon,
Bukod pa po dyan mga kababayan, yung 20 pesos po ng ating na bigas na pangarap ni PBBM, mas pinalawig at ito po yung mga patunay na talagang may nakikinabang. Ano po, so ito, i-play po natin. Ako day si Henry Tirol, trabaho diri sa NFA Rice. Actually, daghan gid na kauyon sa bugas nga tag 20. Ang nakita na sa damo karon upay-ubay na pod almost mga 500 na pwesto pod sa area pod, safety ra pod kayo kay naraman sod sa building din napod tay guard nga mo assist. Manghinaot nunta nga katong ganaan mo paltog bugas ang ato ang branches na sa Persais, PCO Mandawi subang dako o coming soon ang Lapu-Lapu City. Di ba mga kababayan, pati Mandawi naabot na. Yung Lapu-Lapu City malapit na rin po mga kababayan na mailunsad po yung kadiwa po na kung saan nagbibenta ng 20 pesos na bigas na napapakinabangan ng mga kababayan Pilipino po natin. So bukod pa po dyan, eto pa. Wait lang, yan. Alejandro Bitzer, nagpuyo ako sa Orel, Manila, Mandawi City. Di ako karon sa Sa Mandawi to mga kababayan nakabili sa kadiwa ng 20 pesos na bigas. kadiwa para mo palit ako og kuan bugas nga tag 20 pesos ang kilo. Ikaduha na nako karon ka higayon nga pag-ari nako dire. Amo yung na-testing nga okay sa ning bugasa. Dako kami pasalamat nga kanina nagtapok ni ron dire daghan may mga tao. Tuwid ba ta sa krisis bita sa panong nga nagmahal na. Kinigi among nadangpan nga makapartay medyo barato gyud taon. Pasalamat diba? bigla ko sa kadiwa nga intabang sa mga pan ba sa mga pobre. Di ba malaking tulong yan sa mga pobre po na katulad natin mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Ito pa yung isa. Mangari ko ako sa La Presa Cortes Peteto. Mangari ko dire kay nangan may bugas sa barato ramang kayong lang maalang sib-sib bagatong panggasto ba. May lang kag la pirmi dire kay aron dili ta makaat. Kasi malaking tipid po talaga yan mga kababayan. Yang ginagawang yan ng ating mga kadiwa na nagbibenta sila ng 20 pesos na bigas. Napapakinabangan po talaga yan lalo na ng mga senior citizen, ng mga kababayan Pilipino po natin talaga na walang-wala. Talagang malaking tulong po sa kanila yan. Akala siguro nung iba, nung mga DDZ kaya nilalait-lait nila itong programang ito ng ating pamahalaan. Akala nila hindi na-appreciate na mga kababayan Pilipino po natin na pobre na katulad natin yung ginagawa ng ating pamahalaan, itong mga 20 pesos na bigas na ito. Pero hindi nila alam na ito po ay napakalaking bagay po sa kanila. Kasi nga mga kababayan, makakamenos po sila sa gastusin. Tuog layo. Ako di ay si Milita Tiralta, taga Mandawi City. Niya kami karon sa venue sa kaning bigasan sa ating Pangulo, tag 20 kilo ang bugas. O dako kay na kong kalipay nga daghang kaig natabangan ani among presidente nga 20 kilong bugas. Ug ang bugas nga among nakuha kada kuha namo nindot siya nga kanon. Hinaot magpadayon kining maong proyekto sa atong presidente. Ano kayo ngayon? Di ba? Kita nila, naramdaman nila yung proyekto o yung ginagawa o yung pangarap ng ating mahal na presidente na nagkatotoo. Kasi mismong sila, diba, na-avail nila yung 20 pesos na bigas sa kadiwa, napagbentahan sila, mga kababayan. So, ibig sabihin yung mga nagsasabi na hindi totoo yung 20 pesos na bigas, ay yung isang patunay. Ngayon nga, wala na tayong gaanong nakikita na binabatikos yung 20 pesos na bigas Kasi nga, napahiya sila Alam nila na talagang totoo yung pangarap ng ating presidente na nagkatotoo. Mga kababayan, samantalang yung 2,000 na libreng kuryente pa ba hanggang ngayon wala pa. Ano po yung pangako ni Marcoleta sa mga kababayan Pilipino po natin. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, nakikita nyo yung politiko talaga na may malasakit sa taong bayan at yung politiko talaga na ginagamit lang yung mga magagandang salita para makapang-akit tuwing botohan. Pero pagdating ng pagkakataon na sila'y nanalo, hindi nyo na mahagilap kung nasa saan yung pangako po nila. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po ang comment at opinion ninyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin, pinag-usapan po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay natin mga kababayan.